equipping service talaga. And masaya ako hindi dahil hindi ako nakapagsalita ng English kanina, kundi dahil meron tayong mga bisita na dumating kanina. At salamat sa Diyos sa buhay nila. Palakpakan natin ang Lord dahil from US, napunta ng Tondo para lang i-share yung mga testimony, encouragement, yung mga pagbabago na ginawa sa kanila ng Panginoon. At itong pag-uusapan natin is workout. Ang title niya is Work Out Your Own Salvation with Fear and Trembling. Kasi nung mga nakaraang linggo, napag-usapan na natin yung salvation, ano yung assurance of salvation, kung nawawala ba ang salvation. At ito naman ang pinakahuling topic natin ngayong last Sunday is paano i-work out yung salvation. Dahil ang salvation, sabi last week ay pwedeng mawala kung hindi iingatan. Pero hindi siya madaling mawala. Hindi siya hayaan ng Lord na nakawin sa atin ng kaaway. Pero, kung tayo magpapabaya, pwede siyang mawala. Kaya pag-uusapan natin ngayon, itong mensahe ng Diyos na gusto ibigay sa atin na kailangan natin i-work out. At paano nga ba natin i-work out yung salvation na ibinigay sa atin? At para lang magkaroon ulit ng refreshment, ang salvation ay libreng kaloob ng Panginoon. Siya'y namatay sa atin doon sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil siya'y makasalanan, kundi dahil sa kasalanan natin. Tanggapin natin. Well, hindi natin kailangan na magbago agad kasi hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Kailangan muna natin tanggapin yung libreng kaloob ng Diyos. Ayun yung salvation. Ayun yung buhay niya. At pag tinanggap mo yun, doon ka na babaguhin ng Panginoon. At doon ka na niya unti-unting babaguhin. Kung dati ikaw ay makulit, pasaway, magugulat ka kasi unti-unti ka niyang babaguhin hanggang sa magagawa mo na yung mga kalooban ng Panginoon. So ito ngayon, ang pag-usapan natin ay work out your own salvation, or sa Tagalog ay nakasulat siya sa Pilipos 2 verse 12. Sabi ni Paul, mga minamahal, kung paano lagi niyong akong sinusunod nung magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunuring kahit ngayong malayo na ako. Malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Sa English, doon natin kasi makikita yung word na work out our own salvation. Sabi sa verse 12, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. So, bigyan ko ng background, itong buong Philippians na to ay sinulat ni Paul sa mga taga-Pilipos talaga. Para sa kanila yung mensahe ni Paul. Pero hanggang ngayon ay applicable pa rin sa atin dahil meron tayong salvation. Kaya para sa atin itong mensahe na ito na binigay ni Paul na para talaga, sinulat niya para sa mga taga-Pilipos. At sinulat ni Paul itong Philippians na book na ito nung siya'y nakakulong. Siya'y nasa kulungan nito. So malayo siya sa mga taga-Pilipos. Kaya nga sabi niya, nung sinabi niya na, nung naging masunurin kayo magkakasama tayo, sana kahit daw hindi na sila magkasama, ay sundin pa rin nila yung pinapagawa o yung kalooban ng Panginoon. At itong Pilipos na to ay matatagpuan siya sa Macedonia. Ito yung major city. At si Paul ang nag-establish ng church sa Philippians. So ito yung pangalawang church na ina-establish niya during nung nag-missionary siya. So si Paul ang nag-establish nitong church na to. At ang kausap ni Paul dito ay mga Kristiyano na. Pero may mga iba pa rin talaga doon na hindi pa nakakakilala sa Lord. May mga taga-Pilipos pa rin doon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero itong mensahe niya again para sa mga mga Kristiyano. Kasi gusto niya paalalahanan ng mga taga-Pilipos na nandito pa kayo sa mundo. Meron talagang mga balakid. Meron pa rin talagang mga unbelievers or mga nakapaligid pa rin kayo sa mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Which is now naman talaga kahit na tayo, di ba, ang Tondo. Kilala talaga siya na magulo, nakakatakot na lugar, pero
hindi tayo kabilang doon. Tayo mga anak ng Diyos na may takot sa Lord, na hindi nagpapasimula ng away, ng gulo, kundi nagpapasimula ng kagutuman. Charot, ng kapayapaan. Mga gutom kasi, no? Ng kapayapaan. Pero, kahit na tayo mga believers na, kahit nandito na tayo sa church at kakakilala sa Lord, meron pa rin talagang mga unbelievers, di ba? Mga kapitbahay natin. So, kagaya natin ang mga taga-Pilipos na kahit na mga Krisyano na, meron pa rin talaga, or napapaligiran sila ng mga hindi naniniwala sa Panginoon. So, ang reason ni Paul kung bakit siya sumulat sa mga taga-Pilipos, dahil yun nga, ay una, napapaligiran sila ng mga idol worshippers, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil ngayon nakarinig na sila ng mga buting balita, mga ligtas na sila, meron na silang kaligtasan, dahil nga nasa mundo pa sila, napapaligiran sila ng mga hindi gumagawa ng tama or kaaya-aya. At sumulat si Paul sa mga taga-Philippians para i-encourage sila sa kanilang pananampalataya. Dahil sinasabi niya na normal lang, kapatid, na kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, normal lang yan. Normal lang yan bilang Krisyano na ikaw minsan ay nakakaramdam ng kalungkutan, nakakaramdam na parang sinasabihan ka na uma-attend ka pa dyan, pero bakit ganito ka, ganyan. Kasi nga, nasa process pa rin tayo ng pagbabago. At si Paul, ina-assure niya, if ang mga taga-Philippians is still in good spirit, kung sila ba ay para gumagawa pa rin ng mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Kung hindi nila napapabayaan o nakakalimutan yung mga natutunan nila. Ang sarap magkaroon ng ganong leaders, tama? Nga kahit na magkalayo sila, hindi na sila magkasama, andiyan pa rin si Paul para i-remind sila. Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon na dumalo ng gawain, gawain ng Diyos, itong evangelism, equipping, kasi malaking tulong talaga sa atin dahil sila yung ginagamit ng Panginoon para makarinig tayo ng mensahe, encouragement, ng mga motivation, ng mga tamang katuruan, para hindi tayo maligaw. At ano ba itong sinasabi ni Paul na work out our own salvation? Pa-next po. Ang workout sa English, ang meaning daw nito is improve yung one's health or performance. So, sino nagwo-workout dito sa gym? Ay, wow, si Eric daw nagwo-workout. Kailan pa? So, di ba may mga nag-gym dito, no? Tapos ang ibig sabihin ng workout is ingatan, take care kung ano yung meron ka na. Ito ipuput mo into action, gagawin mo siya everyday. So, pag sinabing workout, ibig sabihin, meron ka nang, sabihin natin muna sa, pag nag-workout ka sa gym, pag nag-workout ka, ibig sabihin, meron ka nang maayos na katawan. Sabihin na natin na hindi pa kaganong kalaki, sabihin natin na malaki pa lang, pero kaya mo siya wino-workout kasi gusto mo i-maintain yung ganong katawan mo. Gusto mo i-maintain, ayun nga, may isa pa sabi pang ibang meaning ng workout, is gusto mo pa i-improve or gusto mo pang palakihin yung katawan mo. At kung dito naman sa salvation, meron ka ng kaligtasan, kapatid. Kasi tinanggap mo siya. Kaya mo siya i-workout para hindi mawala. Para hindi manakaw ng kaaway. So, ang gagawin mo, i-workout mo siya, iingatan mo, aalagaan mo yung salvation na natanggap mo mula sa Panginoon. Hindi workout, iba kasi sinasabi na iba na workout daw kasi dahil wala ka pa nito eh. Kaya daw, kailangan mo siyang i-workout. Hindi ganun, kapatid. Kasi ang salvation, binigay na sa atin ng Panginoon yan eh. Hindi mo siya natanggap dahil sa sarili mong kalakasan, sa sariling karunungan, kundi libreng kaloob nga siya ng Panginoon na kailangan na lang talaga nating ingatan or alagaan. Pag sinabi namang with fear and trembling, ang ibig sabihin sa Tagalog, i-workout mo yung salvation mo na may takot at paggalang naman sa Panginoon. Ang ibig sabihin naman ng takot at paggalang sa Panginoon is gagawin mo ito bilang pagbibigay mo parangal, papuri, pasasalamat, or bilang pagsamba mo sa Panginoon. Kasi pwede mong gawin ng isang bagay nang hindi mo siya ginagawa para sa Diyos. Diba? Pwede kang mag-workout, pwede ka pumunta sa gym para
i-flex yung katawan mo para ipakita sa ibang tao na meron kang malaking abs, katawan, pero hindi mo siya ginagawa para sa sarili mo. Iba yon. Iba yung motibo niya. So, may iba nangyayari pag wino-workout nila yung sarili nila para i-flex yung sarili nila, hindi sila nakokontento hanggang sa yung katawan nila is naging yung bulky na. May nakita kami ni Pastor nakaraan yung katawan no, nakakatakot siya yung lalaki siya tapos may boob siya. Kasi wino-workout niya yung yung katawan niya. So, sa isip namin parang grabe naman nakakatakot or sa ibang term nakakadiri. Kasi lalaki eh. Tapos ganun kalaki yung niya hinaharap niya. Kasi hindi namin alam kung anong purpose niya, anong reason niya, ba't niya wino-workout yun. Pero sa atin kasi kapatid, kaya natin i-workout yung salvation natin kasi gusto natin makapiling ang Panginoon. Gusto natin gawin ito para mapapurihan ang Panginoon. Para mapabilang tayo sa kaharian niya. Dahil nga hindi tayo citizen ng mundong ito. Citizen tayo for now, mga Pilipino tayo. Pero darating ang punto, darating ang araw na magiging citizen tayo ng langit, in heaven. At ayun yung dapat na, ayun yung nilulook forward natin na someday, ngayon nandito tayo sa mundo, pero dating babalik ang Panginoon, kukunin niya tayo, at makakapiling na natin siya. Kaya dapat gawin natin itong pag-workout na ito para pa rin sa Panginoon. With fear, may takot at paggalang sa Panginoon. Hindi lang takot ka kasi ayaw mo mapunta sa impyerno. Iba yon. Dapat yung takot mo na to is ginagalang mo siya. Alam mo kasi na siya ang may-ari ng lahat, na kontrolado niya lahat ng bagay, na kung ano yung mangyari sa'yo ay alam ng Panginoon at siya lang ang nakakabatid ng bagay na yon. So, ayun yung meaning ng with fear, ng work out your salvation with fear and trembling. So, ano ba ang ways? Bakit natin kailangan i-work out yung salvation natin? Pwede namang, wag na lang. Ako, tamad nga ako mag-exercise eh. Nakailang years na ako nagsasabi kay Pastor na di mag-exercise na ako ng morning. Pero nakakatamad talaga. Lalo gigising ka ng maaga, ang hirap i-work out yung katawan. Pero, dahil merong salita ng Lord, gusto niya turuan tayo kung paano natin i-workout naman yung salvation natin. Bakit kasi nga natin kailangan i-workout, di ba? Kasi nga, nawawala ito, kapatid. Uulit-ulitin natin, pwedeng mawala ito, kapatid. Kaya ingatan natin. Nawawala ito sa pagiging pabayaan natin. Sabi nila, ang tao daw na nag-gym at nahinto ng ilang buwan, anong nangyayari? Lumulobo, biglang tumataba. Tama ba? May nagsabing gano'n, no? Kunwari, nag-workout ka ng, sabi mo, continuous yung workout mo ng 1 year, bigla ka nahinto ng 6 months, bigla ka ng lolobo, bigla kang tataba. Kasi nga napabayaan mo yung sarili mo. Hanggang sa mahirapan ka na ibalik. Kaya tayo kailangan natin i-workout para hindi tayo manlamig sa Panginoon. Para hindi natin makalimutan yung pag-ibig niya sa atin. If mahal mo nga, di ba, pinaglalaban mo, paglaban din natin si Lord. Minahal niya tayo, libre na nga yan, sasayangin mo pa ba? Pinoy pa ba? Pag libre, di ba, bumibila tayo sa free taste. At ganun din, libre din ang kaloob ng Panginoon. Tanggapin natin. So, dahil surrounded tayo ng different kinds ng kasalanan, So kailangan natin maging light, maging ilaw at ng sanlibutan. Kaya kailangan natin talaga siyang i-work out para hindi tayo tuluyang manlamig, mawala ng saysay, yung mga ginagawa natin, yung effort, yung sacrifice natin, para hindi tuluyang mawala ang kaligtasan natin. So una, ano ba yung ways para i-work out natin yung salvation natin? Ay, wala pala, no? Ayan. Ay, the next. So una, kailangan natin i-share yung gospel, yung salita ng Panginoon. Sabi sa verse 1, Pilipos 1, 15 to 20, basahin ko sa inyo. Sabi ni Paul, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Sapagkat alam na ng lahat ng gwardiya sa palasyo at ng iba pang naririto na nabilanggo ako dahil sa pagsunod ko kay Kristo.
So nakulong si Paul hindi dahil nagnakaw siya, kundi nagbahagi siya ng salita ng Lord. Nag-share siya ng gospel. Dahil din sa pagkabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon at lalo rin silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita. Totoong may ilan dyan na nangangaral lang tungkol kay Kristo dahil naiinggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangangaral. Nangangaral sila dahil sa pagmamahal at alam nilang dinala ako rito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. So sabi ni Paul, may mga, sabihin na natin ng mga lingkod ng Lord na nagsishare ng gospel, ng word of God, ng magandang balita, ng good news, pero ang hangarin nila ay pang sarili. Dahil daw naiinggit lang sa kanya, pero sabi niya at the end of the day, kahit na may iba't iba silang motive kung bakit nila binabahagi ito, masaya pa rin siya kasi nga naibabahagi ang mabuting salita, ang salita ng Diyos. Pero tayo, alam natin yung motibo natin. Dapat alam natin kung ano yung motibo natin, kung bakit natin ibabahagi yung salita ng Diyos. Una na dun, syempre dahil mahal natin ang Panginoon. Gusto din natin makakilala yung mga nakapaligid sa atin, yung kamag-anak natin. Gusto rin natin makakilala yung mga kapitbahay natin kasi nananawa na tayo na siraan tayo. Gusto naman natin na tumigil na sila at ang ipagkalat na lang nila is yung testimony nila kung paano sila binago ng Panginoon. May iba talaga na nagbabahagi ng salita ng Diyos kasi nga may mga hidden motives sila. Ginagawa nila yon para makilala sila ng mundo, para makilala sila ng ibang tao, para masabihan sila na magaling sila magsalita, na magaling sila, or marami silang nalalaman na salita ng Lord. Pero dahil nga sabi sa atin ni Paul, ang paalala niya, with fear and trembling. So dapat gawin natin ang pagbabahagi ng salita ng Lord para maibahagi talaga si Jesus. Hindi para ibahagi ang sarili natin. Actually, part din yun, kapag nag-share tayo ng Word of God, you are sharing also yung private life mo. Tama? Kasi doon nila nakikita na kung totoo ba si Kristo sa buhay natin. Paano tayo magsasabi na mabuti ang Lord sa akin, mabuti ang Diyos sa mga tao kung tayo mismo ay hindi nakikita sa atin? Kung tayo mismo ay hindi nagtitiwala, or tayo mismo parang pag nag-share is malungkot na parang hindi makita na may kasayahan sa ginagawa natin. Sabi nga ni Paul sa kanila gawin dapat daw natin ito nang walang pagrereklamo at pagtatalo-talo. Pag magbabahagi tayo ng Word of God, i-share natin yung salita ng Lord, hindi para makipag-debate, makipagtalo sa ibang tao, makipag-away sa kanila. Magbabahagi tayo sa kanila na ito ang pag-ibig ng Lord na tinanggap ko, tanggapin mo din. Kasi ito yung nakapagpabago sa atin ng buhay natin. So dahil pag nag-share tayo ng Word of God, share na din natin ang ating mga personal life sa kanila, sila din mismo, makikita rin nila na totoong may Diyos. Kasi kung kilala ka nila na barumbado noon, tapos ngayon bigla ka na lang nag-share, bigla na lang nakita nila na mabait na siya, hindi na siya nagbumura, hindi na siya nagsisinungaling, hindi na siya naloloko ng kapwa. So magtataka sila, ano kaya meron sa tao na to, bakit bigla siyang nagbago? Sa pamamagitan ng buhay natin, makita nila na totoo ang Diyos, na kaya magbago, na kaya magligtas ng mga tao na noon ay parang wala ng pag-asa, pero bigla nagkaroon ng pag-asa. So sila, yung ibang taga-Philippians, they are serving God in a wrong way. Kaya pinapaalala sa atin ni Paul, gawin natin siya ng tama. Kaya itong mensahe ng Lord, yung mga binibigay niya sa ating mensahe, hindi para magkaroon tayo ng kaguluhan or yung parang
kagulumihanan sa pag-iisip natin, paano ko ba isi-serve sila, paano ko i-work out. So ito yun, gusto ng Lord paalala sa atin na gawin natin lahat ng ginagawa natin, hindi para sa pansarili natin, kundi para sa Panginoon. Dapat kaya din daw nating mamatay para sa mga tao, para sa kanila. Hindi man literal na mamamatay, pero kahit at least man lang sacrifice natin yung time natin para mapagkwentuhan sila, para man lang mabahagian sila ng kahit mga konting testimony, kahit konting encouragement. Kaya, sabay, di ka pata equipping, no? Pero paalala ko lang din na, yung ginagawa natin na mentoring with natin, mga disciples natin, kahit na paulit-ulit na kwento lang yan, kami nung alaga ko, ewan ko nanonood siya. Nakaraan kasi, para umabot kami almost an hour, para tabing dalawa lang nag-uusap. Pero, to God be the glory kasi, hindi yung sarili namin yung natataas, kundi yung Lord. Kasi, pag nag-uusap kami, pag nasi-share siya, ang sinasabi niya, masaya siya, grateful siya sa Panginoon. Sinasabi niya na God is good kasi kung ano yung mga bagay na natatanggap niya is nagmula talaga sa Panginoon, ina-acknowledge niya. Kaya share natin ang Word of God. Ayun yung pinaka-number 1 para ma-workout natin yung salvation natin. Kasi pag araw-araw mo siyang ginagawa, palagi mo ginagawa, tingin mo ba, makakalimutan mo pa ba yun? Di ba ang salita ng Lord, pag araw-araw natin siya binabasa, binemeditate, hindi madaling mawala. Ang habit nga, di ba, parang it takes 300 something plus na parang kailangan mo siyang gawin ng maraming beses para maging habit mo at hindi mo makalimutan. Ganon din ang salita ng Lord. Araw-arawin natin. Kung hindi man araw-araw ka magbabahagi ng Word of God through words, at least man lang through our actions. Kahit man lang yung ultimo na hindi tayo magsalita ng negative sa kapwa natin, hindi tayo makapagsabi ng bad words sa kanila. Malaking factor na yon para yung mga tao is malaman nila na merong Diyos talaga na buhay. So maraming ways para mag-share ng Word of God. At hindi tayo nililimitahan ng Lord sa bagay na yon. Ako, hindi rin naman ako magaling magsalita, lagi ko sila sabi yon. Pero sabi ng Lord, anak, pwede naman yung mismong buhay mo. Ayun yung pwedeng maging testimony, ayun yung pwedeng maging way para ibahagi mo na may nagmamahal sa'yo at may nagmamahal din sa kanila. At pangalawa, support the mission. Dahil tayo na nagbahagi na ng Word of God, pwede rin para ma-workout natin, hindi mawala yung salvation natin, para ma-maintain natin yung kaligtasan na meron tayo, at least man lang support natin yung mission. Ito yung mga secondary na sinasabi na nahihiya po kasi ako mag-share ng Word of God. Nahihiya ako na magsalita, hindi ko alam yung sasabihin ko, kung saan ako magsisimula. Ito na kapatid ang sagot para ma-share mo si Jesus sa buhay ng ibang tao. At least support mo man lang ang mission. Sabi sa Philippians 4:15-20, sabi ni Paul, alam naman ninyong mga taga-Pilipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko kundi kayo lang. So, ibig sabihin, ang mga taga-Pilipos, sinuportahan nila si Paul para mahabahagi yung salita ng Diyos. Kahit noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayo nagpadala ng tulong sa akin, sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. So tumutulong na nga sila, tutulong na nga tayo, tatanggap din tayo ng gantimpala. Hindi man galing sa taong tinulungan natin, kundi galing sa Panginoong Diyos. Mas masarap yun, di ba? Mas masarap tanggapin yung gantimpala na nagmumula sa Lord kasi ito'y beyond sa ating expectation at sapat sa pangangailangan natin. Sinabi pa niya dito, 18, ngayon dahil sa tulong na ipinadala niya sa akin sa pamamagitan ni
Epaphroditus, kasamahan nila, nila Paul sa pag-share ng gospel, natugunan na ang mga pangangailangan ko at sobra pa nga. Ang tulong ninyo ay tulad ng mga bangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. At dahil na kay Kristo na kayo, Jesus kayo, ibibigay niya sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangailangan niyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. Purihin natin ang Diyos at Ama magpakailanman. Amen. So, be part of evangelism. Kagaya ng mga taga-Pilipos, nagpadala sila ng support through prayers. Sabi yun sa isang verse sa chapter 1, at nagpadala din sila ng financial help. Kaya nga natugunan yung mga pangailangan nila kasi dito, sila Paul is tent maker, gumagawa ng mga tent. So, hindi ko alam kung magkano yung kinikita nila that time, pero dahil nga binibigyan sila ng tulong ng mga taga-Pilipos, ibig sabihin, kulang talaga yung kinikita. Kaya kailangan nila ng suporta. At natugunan yun ng mga taga-Pilipos sa tutulong ng pagtutulungan nila, pagbibigay ng mga bahagi nila. At least man lang maging concern tayo sa mga nagbabahagi ng Word of God. Isama natin sila sa panalangin, isama natin sila sa panalangin natin, na ingatan man lang sila ng Panginoon, saan man sila mapunta, saan man sila idalhin ng Panginoon. Kasi kahit hindi na tayo mismo kasama, kahit wala yung physical natin, at least yung spirit natin is nasa kanila. At yung pwede nating ibigay na support sa mga tao or lingkod ng Diyos is yung respect and honor. Sabi sa chapter 2, verse 29 to 30, kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang kapatid sa Panginoon. Ang tinutukoy dito yung si Epaphroditus. Sabi, tanggapin daw siya ng buong galak bilang kapatid sa Panginoon. So, si Paul ay nagpadala ng isa pang kapatid sa pananampalataya para sila may makasama. Igalang niyo ang mga taong tulad niya dahil nalagay sa panganib ang buhay niya para sa gawain ni Kristo. Itinaya niya ang buhay niya para matulungan ako bilang kinatawan ninyo. Kung hindi man natin sila mabigyan ng financial support, sabi ni Paul, at least man lang, igalang natin sila. Dahil inialay nila kanilang buhay para mabahagi ang salita ng Lord. Hindi biro ang kanilang ginagawa kagaya ng mga missionary natin kanina, yung galing sa ibang bansa. Ang culture nila iba sa culture ng Pilipinas. So, ang dami nilang adjustment na ginagawa. Ang daming sacrifice, ang daming dami ng bagay na kailangang matutunan para lang mag-adapt sa atin. So, at least man lang galangin natin yung mga tao na nagmi-mission para lang maibahagi yung magandang balita ng Panginoon. Respect. Sabi nga, mahirap daw i-earn ng respect. Pero as a Christian, I believe, ang respect is hindi mahirap kung tayo mismo ay marunong gumalang. At kung syempre ginagalang natin ng Panginoon. Kasi ang respect na yan, kapag nire-respeto natin ng Panginoon, dapat respetuhin din natin yung mga pinadala niya sa atin. Huwag na tayo lumayo. Huwag na natin, kahit hindi na yung mga taga-missionary or nagmi-mission ang igalang natin, kahit yung mga leaders natin sa simbahan, mga ate, kuya, kasi hindi natin alam kung ano yung iniyak nila sa Panginoon para lang madala niya kayo sa simbahan, para lang mapalapit kayo sa Panginoon. Again, hindi naman dahil sa efforts natin kung bakit tayo naligtas, pero meron pa rin talaga silang bahagi. Ginamit pa rin sila ng Panginoon para talaga tuluyan tayo na makabalik o mapalapit sa Panginoon. At least man lang, through prayers, may panalangin natin ng ating mga leaders na nagdala sa atin dito o nagbibigay sa atin ng mga encouragement, ng mga paalala, ng mga maiikling Bible verse. Kasi sabi nga ni Paul, itinaya nila ang buhay nila para matulungan tayo sa maraming bagay. Hindi lang sa isang bagay, maraming bagay. Kahit hindi spiritual, may mga lingkod ng Lord na tumutulong sa mga kapatid nila, hindi lang para pakainin ng salita ng Lord, pati kahit financial talaga is tinutulungan dahil alam nila na sa ganung paraan,
is makakatulong sila at yung mga nahihirapan ay kahit papaano ay makakaahon or makakabangon. So 30 minutes na ako sa wakas for the first time. Pangatlo, last naman na, syempre, kailangan natin i-put into action yung lahat ng bagay na natututunan natin sa labas or loob ng simbahan. Pero syempre, higit sa lahat, kung ano yung natututunan natin na Word of God, kailangan natin siyang gawin, i-put into action. Dahil it's useless kung marami tayong nalalaman na salita ng Lord, pero hindi naman natin ginagawa. Baliwala pa rin talaga siya. Kaya kung gusto mo manatili ang kaligtasan na meron ka, ipamuhay mo ang iyong natututunan. Dahil malapit nang bumalik ang Panginoon. Nakakatakot sa iba, pero sa atin, ang sarap pakinggan. Alalahanin natin palagi, araw-araw, yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. Dahil ang pag-ibig, ito yung bottom ng relationship natin with the Lord. Hindi yung pag-ibig sa mga katuruan, hindi pag-ibig sa mga principles, teachings na yan, but love for the person of Jesus Christ. With fear and trembling again, kapatid, gawin natin yung mga natutunan natin, ano ba yung mga bagay na natutunan mo na Word of God? Ibigin ng Diyos. Paano mo siya paano mo maibigan ng Diyos? Paano mo masasabi na inibig mo ang Diyos kung hindi mo siya gagawin, di ba? So, meron tayong mga dapat gawin. Hindi ko na masyado ano na yun. Pero alam naman natin mga simple. Igalang, sundin ang kalooban niya, ano yung pinapagawa niya sa atin, gawin natin. Pangalawa, ibigin ng kapwa, gaya natin sarili. Pag sinabing ibigin natin kapwa, syempre hindi natin sila lolokohin, hindi natin sila sasaktan, hindi natin sila gagawa ng masama, o anumang mga bagay. At kapatid, maraming magandang bagay na marami tayong natututunan or nalalaman. I-improve pa natin siya sa pamamagitan nung pagsasagawa ng nalalaman natin. At dahil iba ang nalalaman lang sa ipinapamuhay, ang gusto ng Lord, ipamuhay naman natin yung mga natututunan natin. Kasi ang natutunan natin, makakalimutan din natin yan eh. Lalo na yung mga may short learner, yung ngayong araw, kabisado mo to. Susunod na araw, linggo, buwan, nakalimutan mo na siya. Pero kung araw-araw mo siyang kung araw-araw mo na i-meditate yung Word of God, araw-araw mo isipin na mahal ako ng Lord, kung araw-araw mo isipin na binago ka ng Lord, kung araw-araw mo isipin na may nagmamahal sa'yo, may nanagligtas sa'yo, hindi mo na makakalimutan ang bagay na yon. Kaya pangatlo, put into action, ano yung mga bagay na natutunan natin. Dahil yung mga nalalaman natin, pwedeng mawala yan eh. Pero kapag ito'y araw-araw na ginagawa natin, hindi natin makakalimutan. At bilang conclusion natin, si Paul, kahit na siya'y marami na siyang nagawa, na bahagian, marami na siyang lugar na marami siyang church na inaitayo, hindi siya tumigil sa pagbabahagi ng salita ng Lord. Hindi siya tumigil na mas makilala pa ang Panginoon. Sabi sa verse 3, 10-14, sabi ni Paul, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan na muling niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Imagine si Paul. Sabihin na natin na top 1 siya sa classroom. Sobrang galing na niya. Sobrang talino na niya. Sobrang masunuri na sa Panginoon. Pero nagde-desire pa rin siya na mas makilala ang Panginoon. Ayun yung nais ng Lord na gawin natin bilang mga anak niya. Mag-desire din tayo na mas makilala pa siya. Mag-desire tayo na maranasan yung kapangyarihan na muli niyang pagkabuhay. Dahil siya namatay din ang ating old self, yung mga dati nating gawi. Nung nabuhay siya, muli din tayo nabuhay.
at makibahagi tayo sa paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Ito yung mahirap sa lahat, kapatid, yung suffering. Ito yung kadalasang inaayawan ng mga tao, ang paghihirap, yung suffering. Pero itong trials na to, it will expose yung totoong puso natin. Either it will make us bitter towards the Lord, or it makes us stronger. Kaya, kapag ba mahirap na ang sitwasyon, titigil ka na ba? Kapag nasasaktan ka na ba, titigil ka na ba? Magtatampo ka na sa Lord, magagalit ka na sa Kanya. Niligtas mo ko, Lord, pero bakit ganito ang nararanasan ko, naghihirap ako? Again, part siya ng ating kaligtasan. Dahil nasa mundo pa talaga tayo. Part siya ng pagiging lingkod ng Panginoon, na makakaranas pa rin tayo ng mga paghihirap. At kung walang paghihirap, walang gantimpala. Kaya kung gusto natin ng gantimpala, makibahagi tayo sa paghihirap ng Lord. Kung ano yung nararanasan natin ngayon ng mga paghihirap, trials na yan, pagsubok lang yan. I-look forward natin palagi yung pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon. At sinabi niya pa dito, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat. O kaya'y naging ganap na ako. Napaka-humble ni Paul. Talagang gusto niya pa rin talagang, kahit na alam niyang ligtas na siya, gusto pa rin niya manatili, sariwain yung kaligtasan na ibinigay sa kanya ng Lord. Sa halip, patuloy ako nagsusumika para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Tinawag ka ng tinawag ka ng Diyos para maging anak niya. Gawin natin kung ano yung dapat gawin bilang mga anak ng Diyos. Magsumikap din tayo gaya ni Paul na makamtan yung pagpapala na nakalaan para sa atin. Sabi niya pa, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit itong ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang mga nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Alam ko minsan, yung mga past sins natin talaga, yung mga shortcomings natin, ay yung nagiging hadlang para panghinaan tayo ng loob or maisip natin na wala namang nangyayari. Parang useless naman lahat ng ginagawa kong effort sa Lord eh. Pero hindi eh. Kalimutan daw natin yung mga nakaraan. Tingnan natin yung pangako ng Panginoon. Pangako niya sa atin ay buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo Jesus. Kaya sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin saglit. Amin Diyos, salamat po sa iyong mensahe na ibinigay sa amin. Higit sa lahat, salamat Lord sa kaligtasan na iyong libreng pinagkaloob sa amin. Lord, ayaw naming mawalay kami sa iyong presensya dahil kung kami lalayo, hindi namin alam kung anong mangyayari sa aming buhay. Hindi namin alam kung ano yung magiging future namin, God. Hindi namin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Kaya Lord, nagtitiwala kami sa iyo. Sa iyo namin dinudulog ang aming mga buhay. Nais namin, God, na maging mabangong samyo sa iyong harapan ang aming mga buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, para marami pang mga tao ang makakilala sa iyo. Higit sa lahat, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming magulang, ang aming mga kapatid, kamag-anak, maging kapitbahay, mga taong nakakasalumuhan namin. Dalangin namin na makakilala sila, Panginoon. Sa pamamagitan man ng aming buhay, tulungan mo kami na maging ilaw at asin kami ng sanlibutan, makita sa aming mga buhay, Panginoon, na merong Diyos na nagliligtas at merong Diyos na nagmamahal kahit na kami makasalanan dahil ang pag-ibig mo ay wagas, walang katulad, malalim ang iyong pangunawa, ang iyong habag at grasya ay walang kapantay. Kaya Lord, nais namin na manatili ang aming kaligtasan, hindi manakaw ng kaaway. Dahil yun naman din ang kalooban mo, yun ang nais mo sa amin, na makapiling kami, makasama kami sa iyong kaharian.
Kaya we are looking forward, God, na mapabilang sa iyong kaharian. Madatnan mo kami nawa, Lord, na mga faithful and maging mga faithful servant mo, Lord, na matitibay, na nakatayo, standing firm, O God, sa aming faith, at hindi na shake ng kaaway, ng pagsubok, ng mga maling teachings, O God. Ikaw, Lord, siyang manguna palagi sa aming mga buhay. Patnubayan mo kami, O God. At ang mensahe ay maaari makalimutan namin. Pero ang pag-ibig mo kailan may mananatili. Kaya patuloy kami mananahan sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig na walang kapantay. Luwalhatiin ang nag-iisa mong pangalan, Jesus. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan mo lang. Amen and amen.